Okay. Maraming salamat, Pastor. Si Pastor dapat dito. Pero sabi ni Pastor, ituloy ko na lang sa pag-apiro sa susunduin. Yung maging speaker po natin. So ngayon mga kapatid, tuloy lang po natin. Dito na tayo sa ang mensahe ng tatlong anghel. Pakiyabante ang Master Operator ang ating lesson para makakita po ng ating mga taga-subaybay. Okay, so ngayon mga kapatid, ano po ba itong mensahe ng tatlong anghel? Ang sabi po dito sa lesson po natin, sa Apocalypse 14 verse 7, ang unang anghel ay sumigaw ng malakas na tinig. Ang sabi niya, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng karantian sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. So nang nakaraan ay pinaliwanag na po natin yung paghuhukom na dumating na dito sa Apocalypse 14 verse 7. Ito po mga kapatid, yung pagpasok ni Kristo doon sa kabanal-banalang dako. Kung dito sa lupa ang santuaryo ay mayroong kabanal-banalang dako, doon din sa langit na sa santuaryo na original na Diyos mismo ang gumawa, ay doon mismo si Kristo pumasok noong 1844. Bakit mga kapatid? Nagkaroon ng kabiguan noong 1844. Noong si William Miller humula na si Kristo ay darating 1844. Pero na-disgrasya mga kapatid, maraming ari-arian ang nawala noon. Bakit? Hindi sumating ni Kristo eh. Sa hula ng Biblia, sa Apocalypse chapter 8, mga kapatid, 8 hanggang pataas, na ang sabi doon na yung anghel na mayroong hawak na aklat na ipinapakain sa kanya, noong dumating sa kanyang bibig, matamis. Bakit matamis, mga kapatid? Sapagkat ito ay nangangahulugan ng pagbalik ni Kristo. Ayon po kayo niya pwede. Pero hindi dumating, mga kapatid. Bakit? Mali ang place na kaganapan. Doon pala sa langit, mga kapatid, ayon mo sa panghula. Kung ituloy mo sa pagbasa, na ang sabi doon, panghula ka muli. Yung panghula ka muli, mga kapatid, ay nangangahulugan na pinag-akala ng ating mga pioneers, bakit hindi bumalik si Kristo in 1844. Kaya ang pagpasok pa lang, mga kapatid, kay Kristo doon sa langit 1844, ito po lang ay pagsisiyasat ng ating mga pangalan sa aklat. Yung mga taong patay na ay tapos na ang kanilang record, naghihintay na sila ng paghukom, at yung iba naghihintay na lang ng pagbabalik ni Kristo. Yan po ang tinutukoy ko dito sa chapter 14 verse 7. Okay, ngayon ang sabi pa ito sa ating lesson, pakiabante. Ipinahayag ng ikalawang anghel, umagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom ng lahat ng bansa ng alak ng buot ng kanyang pangingapin. So ang iglesia ito, mga kapatid, na Babylon na siyang sasakay sa iglesia sa pamalang sibil, umagsak. Bakit, mga kapatid, ang sabi ko bumagsak? Sapagkat dinadaya niya ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Yan po, mga kapatid. Ang Babylonia ay kumakatawan sa isang bumagsak na sistema ng relihiyong tumalikod na tumanggi sa mensahe ng unang anghel bilang pagsang-ayon ng isang buwan na sistema ng pagsamba, mga kapatid. So, kita po natin yung panahon ng Dark Ages, ang dami silang batas na ipinasok at pinatatanggap lahat yan sa mga tao. Kapag hindi ka tatanggap, mga kapatid, ay iri ka. Mga kapatid, may batas na heretics na kung ikaw ay hindi sumasang-ayon sa kanilang batas, ay ang batas na heretics, mga kapatid, wala ka ng pag-asa sa lipunan, pwede ka ng patayin. Mga kapatid, okay, so kapatid na po natin, dito po sa sulat ni Mrs. White, dito na tapusin pagbasa ng mga bayon eh. Sa sulat ni Mrs. White sa The Great Controversy, ang sabi niya, kung ang Sabat ay pinaniwalaan sa buong mundo,
idoletra, isang atiyo o isang hindi manampalataya, ang pagpapanatili ng Sabat ay tanda ng katapatan sa tunay na Diyos na ginawa ng langit at ng lupa at ang dagat at ang mga pinagmulan ng tubig. Ito ay nangangahulugan na ang mensahe na nag-uutos sa mga tao na magsisimba sa Diyos at magsisigawa sa Kanyang utos ay lalo na magsisipagsangguni sa kanila na tumatagal sa ika-4 na utos. So, maliwanag mga kapatid at mga kaibigan ang sinasabi ni Mrs. White na ang Sabat na ito, kung tatanggapin lang sana sa buong mundo, mga kapatid, ay ang mundo natin walang gulo. Sapagat lahat ay sumusunod sa Diyos. Pero hindi mangyayari mga kapatid sapagkat nandito si Satanas na nanggugulo lagi sapagkat ang nais ni Satanas ay ang bayan ng Diyos kanya itong uusigin muli. Okay. So, dito mga kapatid sa Dapat Controversy, huli lang ito mga kapatid. Sa Dapat Controversy 5 na 455, 449, nasa lisod din po natin yan. Sumahaba, pero mapasahin po natin. Ito. Ang sabi daw, ipinangingiling ng mga Kristiyano sa nakalipas na mga henerasyon ang linggo. Yan mga kapatid. Sa mga orang henerasyon, ang linggo sapagkat pinalo nila ang Sabat patungo sa linggo. Kaya mga Kristiyano noon, sa ilalim ng, sa loob ng 1,260 years, ang mga Kristiyano ay nangingiling silang pilit sa mga simbahan ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Ang sabi po ni Mrs. White, sa pag-aakala, sa paggawa nito, ay ipinangingiling nila ang Sabat sa Biblia. So yung pagpalit nila ng araw ng Sabat, mga kapatid, na sinasabi po nila, kapantay ito sa Sabat. Kaya walang pagkakaiba yung linggo na sinaring ginawang Sabat. Meron po tayo mga kahit ito, hindi ko lang kayanda, na ang linggo ay Sabat na rin sa kanila. So, maliwanag ang sabi ni Mrs. White, tinatanggap ng Diyos ang kanilang katapatan sa layunin at ang kanilang integridad sa harapan nila. Ngunit, kapag ang pagsunod sa linggo ay tinutupad ng utos at ang mundo ay naliwanagan tungkol sa obligasyon ng tunay na Sabat, kung gayon, ang sinumang lalabag sa utos ng Diyos para sumunod sa isang utos na walang mas mataas na otoridad maliban sa Roma. Yan sabihin yung mga sumasamba sa araw ng Sabat. Pero dahil na binago nila ang Roma, kapag ikaw ay sumunod sa Sabat, ay hinahatulan tayo mga kapatid sa panahon ng kanilang paghahari. Okay, ang sabi nito, sinasamba niya ang halimaw at ang kanyang larawan. Yamang tinatanggihan ng mga tao ang institusyon na itinahayag ng Diyos bilang tanda ng kanyang autoridad at pinarangalan bilang kahalili nito. Ang pinili ng Roma bilang tanda ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Sa gayon ay tatanggapin nila ang tanda ng katapatan ng Roma. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay pinili mo pa rin ang pagsamba ng araw ng linggo na hindi naman yan tinutos ng Diyos, binigyan mo ng malaking autoridad ang Iglesia Katolika Romana. Ang tanda ng halimaw at hanggang sa mga isyu ng halimaw na inihain sa harap ng mga tao at sila ay dinala upang pumili sa pagitan ng utos ng Diyos at ng mga utos ng mga tao na ang mga nagpapatuloy sa pagsuway ay tatanggap ng tanda ng
So maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan, na dalawa naman lang ang ating pagpipilian ngayon. Bagaman maraming iglesia sa ating panahon, 40,000 sa buong mundo na iglesia, isa lang sa Diyos, mga kapatid. So yung isa, mga kapatid, ang tunay po yun na iglesia sa pagsunod ang sumusunod sa Diyos. Mga kapatid, kapag hindi po tayo susunod sa kautusan ng Diyos, ang sabi po sa unang Juan 2:4, ang nagsasabi, nakikilala ko siya, at hindi sumusunod sa kanyang utos, siya ay sinungaling, at ang katotohanan, wala sa kanya. So mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo man ay ng relihiyon ngayon, pag nilabag po natin ang utosan, ang sabi po ng Biblia, ay sinungaling, wala po tayo sa katotohanan. Sabi ng Isaiah 20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi kayo magsalita, tunay na walang umaga sa kanila. So, sabihin, madilim ang aral ng mga hindi tungtubad sa utos ng Diyos. So, isa pang talata ng Biblia, Kawikaan 28:4, ang naglalayo sa pakikinig sa kautusan ay umaaring ganap sa masama. Mga kapatid at mga kaibigan, yun palang nakaalis sa kautusan, mga kapatid at mga kaibigan, ay umaaring ganap pala tayo sa masama. Sa talatang 9, kami nabanggit, ang naglalayo sa pakikinig ng kautusan, kahit ang kanyang dalangin ay dahiman-duman. Mga kapatid, kahit na tayo pagulong-gulong po tayo ng iyak, pero ang ating pagsambay araw ng ito, ang sabi sa Mateo 15:6-9, walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat sinusunod po nila ang utos ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, ang dapat natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kapag tayo sumunod, ay po sa Mateo 7:21, marami nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon! Pero, hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos, ang makapasok naman sa kanyang Diyos, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Yung kalooban ng Diyos ay siyang pangkusan ng Diyos, ay po sa Awit 40:8. So, mga kapatid at mga kaibigan, parang sermon na ito. Sermon na ito, Pastor. So, dito ko lang tatapusin at si Pastor, siya na lang ang magbigay ng conclusion o may tanong kay Pastor kayo. Okay, maraming salamat po.